Handa na raw ang National Kidney and Transplant Institute sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis bunsod po ng mga pagbaha. Sa ngayon, hanggang 3 pasyente kada araw na raw ang ina-admit sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan, JC Cosico. 3 araw nang nakakonfine sa National Kidney and Transplant Institute si Art, di niya tunay na pangalan. Tinamaan siya ng leptospirosis matapos lumusong sa baha noong kasagsagan ng habagat at bagyong Krising. Ilang araw lang ang lumipas, nakaranas siya ng sintomas. Masakit yung ulo. Tapos, konti na lang ko. Tapos namamulay mata ko. Dahil sa tindi ng tama, kinailangan siyang i-dialysis. Isa lang si Art sa 10 pasyenteng may leptospirosis na naka-admit ngayon sa NKTI. Ang sakit na yan galing sa bakterya mula sa ihi ng hayop gaya ng daga. Pumapasok yan sa katawan sa pamamagitan ng sugat, bibig, ilong o mata kapag na-expose sa kontaminadong tubig o lupa. Ang mga sintomas, lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng kalamnan, pagsuka, rashes at paninilaw ng balat at mata. Hindi ito simpleng sakit. Worse, syempre, yung magkaroon ka na ng pagpalya ng iyong bato, pwedeng ito ay kahantungan ng pagkamatay ng isang pasyente. Ngayon, 2 hanggang 3 pasyente kada araw ang ina-admit sa NKTI dahil sa leptos. Inaasahang dadami pa ito sa mga susunod na linggo dahil't maraming lugar ang binaha. Noong 1 taon, ginawa pa nilang lepto ward ang gym. Handa raw ang NKTI na ulitin yan kung kinakailangan. Ninigurado kami kung kompleto ang ating mga gamit, particularly yung antibiotics, and for those na magkaroon ng kidney failure, handa kami sa dialysis. Kaya paalala po, hanggat maaari, huwag lumusong sa baha para iwas leptospirosis. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.